LCD Sanyo. Kung dati-rati ay ice scramble lamang na tulad nito ang kinahiligan ng mga kabataan, kasama ng mga nabibiling fishball, kwek-kwek at iba pang street foods, taliwas naman ito sa sitwasyon sa kasalukuyan kung saan nagkalat na sa lungsod ng Calapan ang iba't ibang stalls na nagtitinda ng ice scramble. Sa halos lahat ng kalye ay may makikitang nagtitinda nito, partikular sa mga lugar na malapit sa mga paaralan, dahilan sa mabenta sa mga estudyante ang ganitong uri ng pagkain na maliban sa skimmed milk, chocolate syrup at marshmallows ay may iba pang mga lahok na maaaring idagdag sa halagang 2 piso lamang. Karamihan sa kanila, sarap na sarap sa pagkain nito. Lagi kang bumibili? Opo. Bakit mo gusto yung ice scramble? Kasi masarap siya, may ingredients. Kasabay naman ng pagdami ng mga nagtitinda ng ice scramble na karamihan ay mga franchise, ay ang pagsisiguro ng marami kung ligtas ba itong kainin at ang katiyakan na hindi ito magdudulot ng anumang sakit. Kaugnay nito, nagsadya ang Newsline team sa City Health and Sanitation Department kung saan ayon kay City Health Officer Dr. Basilisa Lianto, nagbibigay sila ng health certificate sa lahat ng nagnanais na magbenta nito dahilan sa hindi lamang ang kalinisan at pagiging ligtas ng mga pagkain ang kanilang tinitingnan, kundi pati na rin ang mga manininda. Kasi ang concern namin dito especially doon sa sanitation, food sanitation, yung food safety. So requirement namin, every food handler, meron ini-issue kami na health certificate or medical certificate, and prior to the issuance of that, may mga laboratory request, tapos like yung stool exam, tapos yung urinalysis nila. Particular kami sa stool exam, and then pagka binigay na sa amin yung result, then depende yan kung okay yung result nila, then we can issue the medical certificate. Pero kung hindi, tinitingnan namin hanggang maging normal yung result nila, binibigyan namin ng gamot, and then to come back for the next, for the repeat laboratory exam until such time maging okay sila. Kasi one way yun para ma-ensure namin itong mga food handlers na ito ay kasi doon sa food safety, it's not food alone, kailangan mo din yung food handlers. So sa aspect nung sa amin na alam namin na yung mga food handlers ay safe at alam nila first, safe, healthy sila, and at the same time kasama pa rin yung kanilang yung personal hygiene. Aniya pa, sa franchise na tulad nito, humihingi rin sila ng Bureau of Food and Drugs Certificate upang masiguro na nakapasa sa nasabing ahensya ang kalidad ng mga pagkain at mga sangkap nito, at sa oras aniya na may reklamo ng pagkakasakit dahil dito ay re-refer nila ito sa region at kasabay ng investigasyon ay kumukuha lamang sila ng sample upang masuri. Para siya ng mga ibang mga pinag-franchise, nire-require namin yung mga sample natin, yung mga water refilling stations at yung ibang mga nag-franchise pa. Nire-require namin sila ng mga BFAD certificates, kasi yung BFAD, para dun sa information ng mga nanonood, yung kasi BFAD hindi siya na-devolve na function sa LGU. So right now, siya ay nasa national pa rin. So yun dun sa mga concerns na yun, like, okay, may nagreklamo, kailangan magpa-test, we refer this to the Center for Health Development sa Extension Office, kasi sila yung representative ng region dito sa amin. So doon sa mga aspects na yun, sa kanila yung sa BFAD, sila yung may karapatan for that particular aspect. So nagre-refer kami sa mga ganun, like may mga reklamo, kung sakali magre-reklamo, all we have to do is, first na gagawin namin is i-inspect. Talaga mag-i-inspect kami. At kailangan doon sa requirement namin is personal health certificate. Titingnan namin yung food handling techniques nila, yung personal hygiene. Pero kung may mga, let's say, may nakita kami ng mga ingredients na medyo sa palagay namin is kailangan ng further investigation, kukuha kami ng sample man. Tapos lalagyan naman sila ng receipt na kinuha yun, and then i-refer namin sila dun sa extension office for BFAD analysis naman. Sa huli, ayon kay Dr. Lianto, sakaling may makaranas ng magkasakit dahil dito, huwag aniyang mag-atubiling ipagbigay alam sa kanilang tanggapan. Kung sakali po na halimbawa kung yung mga nanonood ngayon, meron po kayo na miyembro ng pamilya o kapitbahay na nagkaroon ng
mga insidente na ganan, ang kailangan lang po ay kayo ay tumawag sa aming tanggapan o mag-report po kayo kasi para naman po kami maka-action at kasi yung mga sinasabi lang na wala naman po mga kung kanino yung, kung kaninong stall yun, mahirap din po yun, pero asahin niyo po na kung sakaling meron kayong reklamo, din po gagawa namin ng action kasi importante po kasi yung food safety eh. Ang iba pang mga balita makalipas lamang po ang ilang paalala.